Hello my friend, so this is your friend. Magbibigay sa inyo ng kunting analysis lang sa sinabi ni Jimmy Guban sa pagdawit ni Pulong Duterte, Mans Carpio at saka Michael Yang sa magnetic lifter na nahuli nila na worth 6.5 billion ng shabu na kasama nito. So dito, ang unang pinagbintangan niya dito ay si Fajardo, Colonel Fajardo at sino yung isa? Yung mga mastermind na Fajardo at saka si Colonel Ed Aciarto. Sila ang pinagbintangan noon. At saka medyo nagkakaroon siya ng recantation or pagbabago. Wini-withdraw niya ang kanyang judicial affidavit under oath. Under oath siya noon sa investigation at just recently under oath pa rin. So, saan ba tayo naniniwala yan? So, yun klaseng tao na parang hindi mo mapaniwalaan. Baka magkakaroon naman yan after, magkakaroon naman ng another oath. Mag-recantate naman yun. Recantation yung pagbabago ba ng kanyang pag-withdraw ng kanyang official affidavit. So dito yun uring klaseng tao na parang hindi mo mapaniwalaan kahit sa pag nagsasalita yun tumatawa So baka sasabihin naman niya next time na tinakot lang ako noon kaya binago ko ang statement kasi may tumakot sa akin. Ayun ang problema. So saan kayo maniwala sa taong ganyan? Hindi mapaniwalaan ng klaseng taong yan. Kung sa akin nangyari yun kahit tutukan mo ko ng baril kung ang katotohanan ibigay ko sasabihin ko talaga ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Kahit papatayin mo ako bukas basta't yun ang katotohanan. Itong klaseng taong to pabago-bago ang statement. Hindi mo yan mapaniwalaan Si Colonel Ed Aciarto ngayon at saka si Colonel Fajardo ngayon si naman Pulong Duterte, Mans Carpio at saka Michael Yang. Yun parang hindi natin maintindihan kung saan ang tama. Yung una bang statement o ngayon baka next month, next year sabihin tinakot lang ako nila tinakot nila ako. Kung saan ang totoong tumakot sa kanya nung una, pangalawa o pangatlo. Yan parang kailangan i-substantiate niya ang kanyang mayroong substantiate ang kanyang allegation. Yan. Or ang ibig sabihin niya may establish ang proof ng kanyang allegation. Kailangan mong pa yan, so mga simple na mga case ipakita mo kung gaano katotoo. Sometimes pag ang statement niya sinabi yun ni sinabi ng sino yung nagsabi sa kanya na wag mong sabihin sa kanila na yun ang may-ari niya na si Pulong Duterte, Mans Carpio at saka Michael Yang. Gaano ka-reliable? Sino bang tao yun? Hindi niya nga ba kakilala ng lubusan yung taong yun So parang ang proof niyan kahit na simple na lang tayo, citizen tayo, hindi naman tayo mamabatas. Kahit sa in my own simple analysis for example, pumunta kayo dyan, may nahuli kayong kung ano ang nahuli niyan sa mayroong taong lalapit sa'yo, huwag mong huwag mong sabihin na saka Juan de la Cruz yan. Parang bata yun parang bata o pang mapagbintangan yun si Juan de la Cruz parang for me being a simple citizen parang hindi ka panipaniwala yun ang pa naman yan sa sa Intel pa naman yun si Jimmy Guban. Bakit ganyan ang kanyang statement? Anyway, dito kasi my friend sa politics. Dito sa politics kailangang matalino ka. Pag hindi ka kasi matalino, mapapaikot ka sa mapaiikutin ka ng mga politician dito
marami naman tayong alam tungkol sa mga strategy nila. Ngunit ang bagong strategy nito ay ewan ko lang kung anong uring to nila. Bakit nagkakaganito sila? Sa kanila lang 'yon. Hindi naman dapat nating i-divulge dito yung mga strategy dahil someday tatakbo rin tayo Someday tatakbo tayo as a mayor, a barangay kapitan, either of which dyan tayo, at saka tatakbo tayo as a governor someday pag bibigyan pa tayo ng time. So ganun dito, being a simple man, hindi ito lang ang ma-analyze natin kahit nagsasalita yun kahit sa pagsasalita parang hindi authentic yung pagsasalita ni Jimmy Guban. Ewan ko lang, baka nagkakamali rin ako kung ano rin, baka totoo rin yung niya, baka totoo rin yung sinabi niya kung saan ang katotohanan. Yung unang affidavit niya o sa affidavit niya. Hindi natin dahil sa dito kasi sa sa politics, as what I said. Ang politics ay may may laro yung politics. Kailangan marunong kang malaro. Pag wala kang knowledge sa politics, matatalo ka talaga. Dito may mga malalaking strategy ang mga bawat politicians. Ngunit dito, the way I analyze lang sa sinabi niya na iyon ay sinabi, ngunit pag yan sa real case niyan, ang hindi yan kapanipaniwala yan Walang substantial evidence yan pag sinabi ni nga sila ang may-ari. Yun? Hearsay yun. Basta't hindi kayo ang tunay na nakakita. Hearsay yun na mahirap mo yang i-substantiate. Mahirap mo yang sasabihin sa tao na totoo yung sinabi mo dahil sinabi lang kung sino-sino. Hearsay yung tawag niya. Napakinggan mo, say, at sinabi mo. Wala niya. Unless kayo mismo ang nakakita. Yan. Ang evidence talaga na masasabi, totoo dahil akong nakakita. Pero ba't sinabi mo? Sinabi niya na yun sila ang may-ari, si Pulong Duterte, Man Scarpio, Mile Kilian, sila ang may sabi, kung hindi totoo yung sinabi nila. So ganyan kung paano mo i-analyze yung statement. Gaano ang proof ng sinabi mo, yung sinabi lang na substantiate mong allegation mo. Walang proof na malakas na proof, sinabi lang. Parang hearsay ba? Hearsay. Yun lang. The way I used to analyze with this case, ngunit as what I said, sa politics, medyo hindi natin masyadong madig deeper yung mga strategy nila. Ngunit dito lang masabi ko, parang the way I used to analyze. So yung sinabi ni Jimmy Guban, parang hindi ka panipaniwala. So my friend, hanggang dito lang muna. This is your friend Alfredo Gallego of this channel, Alfredo C. Gallego. Have a blessed day, everyone.